Mas pinaigting pa ng Commission on Population and Development ang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa family planning methods at kung paano magagamit ng publiko ang mga programa rito ng pamahalaan. Nagbabalik si Bien Manalo. Mahigit 17 taon na ang nakakalipas nang sumailalim sa tubal ligation si Girly Rivera. 24 na taong gulang siya ng mga panahon na yon at kapapanganak lang sa kanyang pang-apat na anak. Napagdesisyon na nilang mag-asawa na magpaligate na siya at hindi nasundan pa ang kanilang mga supling dahil na rin sa hirap ng buhay. Mahirap po kasi ng buhay. Tapos pag sabay-sabay po kasi yung anak ko nagkakasakit. Kaya napag-usapan po namin ng mister ko dati na magpapaligate na po ako pagka apat na yung anak na. Hindi naman daw siya nakaramdam ng takot na magpaligate dahil maayos naman aniyang naipaliwanag sa kanila ng doktor ang proseso ng kanyang pagdadaanan. Buo na rin daw ang kanyang loob na magpaligate na. Hindi naman po ako natakot kasi nga po yung iniisip ko kasi na minsan yung mister ko walang trabaho, tapos nagkakasakit din po kasi yung mga anak ko sabay-sabay minsan. Kaya yun po yung napag-desisyon na namin na magpaligate po. Okay naman po kasi di naman masakit kasi meron pong ine-injection na pang-manid sa may matres pa ng babae. Sa datos ng Department of Health, mahigit 9 milyong kababaihan na sa Pilipinas ang gumagamit ng family planning methods. Ayon sa Commission on Population and Development, nananatili sa 0.1% ang mga kalalakihang Pinoy na naitalang nagpa-vasectomy. Sabi naman ng World Health Organization o WHO, mas mainam kung may pagitan na hindi bababa sa 2 taon ang bawat pagbubuntis para sa kalusugan ng sanggol at ng ina. Libre po ang family planning method sa inyong mga health center. As long as may stocks at merong mga trained health service provider, yung local government units natin. Huwag po tayong matakot sa vasectomy. At saka yung condom use naman po tumataas, in fairness. So more than 400,000 men are using condom according to the Department of Health. Dahil dito, pinaigting ng Commission on Population and Development ang information dissemination tungkol sa family planning methods, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. So we are coming together with the Department of Education, Department of Health, with the Department of Labor and Employment, the TESDA po, the National Youth Commission, at marami pang ibang agency, the Department of Social Welfare and Development, coming together so that yung programs natin are really implemented na sama-sama tayo. Samantala, mahigit 300 individual naman ang nabenepisyuhan ng family planning services ng DOH sa Mandaluyong City bilang bahagi yan ng National Family Planning Month celebration. Layo nito na palawigin ang kaalaman at access sa family planning services. Ilan sa mga serbisyong hatid ay konsultasyon, pamamahagi ng contraceptive pills, condoms at lubricants at implants sa mga kababaihan. Nagbigay din ng libreng konsultasyon tungkol sa vasectomy. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.